Whatever is beautiful, whatever is meaningful, whatever brings happiness, may it be yours this holiday season and throughout the coming year. And may this holiday season be filled with laughter, joy, and peace. Hoping your holidays are filled with love, family, and happiness. Peace and love to warm your heart this holiday season. And praying you have a Christmas filled with miracles and memorable moments you'll cherish forever. God bless you all above and beyond measures. Kayo po ay nasa season finale ng Queen Voice of All Seasons. Kasama po ang bumubuo nito, si Nylene, si Michelle, si Rod, si Moises, si Clifford, si JP, at si Stacey. Abangan po lang natin sila maya-maya lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Together with the team Queen Voice of All Seasons, mapapanood niyo po ngayon ang final episode of a season ng ating programang Queen Voice of All Seasons. Amin pong ipakikita sa inyo ang mga nakaraang magagandang episodes na aming itinampok dito sa Queen Voice of All Seasons. Sa episode 1, ang title ay May Pag-asa Pa Ba? Kung saan ang ating counselor ay si Pastor Jim Lescano, kasama kasamang ilang panauhin na sina Miss Hazel Abellano at si Mr. Jasper Marquez. Tama ka dyan, Rod, at ang mensahe para sa ating letter sender ay para na rin sa mga kaboses natin, lalo na sa mga kabataan na may suliraning dinaranas, may magagawa ang Diyos, pagtiwalaan lang natin siya. Tama kayo, Miss Lynn. We have to look forward, sabi nga ng counselor sa episode 1. Kaya ang mga mata ay inilagay sa harap para mag-look forward tayo. Hindi ito inilagay sa likuran upang balikan ang nakaraan. Kaya nga mga kaboses, tunay na kapag ang Diyos ang ating kasama, ang pag-asa ay hindi mawawala. Panoorin po natin ang ilang bahagi ng episode 1 mula sa ating letter sender. Kung ikaw ay pinanganak na mahirap, mahirap nanay mo, mahirap tatay mo, mahirap mga kamag-anak mo. So, given facts yun. Yun yung sitwasyon mo. Mahirap ka. Pero, kapag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Hindi na yung kasalanan ng ibang tao. So, ibig sabihin, from your generation, from your situation, God can change it. Kaya ho, balikan mo yung Nahum chapter 1 verse 7. Balikan mo ang talata ng salita ng Diyos, yung confession ni David, my God, my Savior. Kailangan natin ng Savior. Kailangan natin ng taong magliligtas sa atin, sa ating kalagayan. Hindi tao physically, kundi ang Panginoong Yesus na nagkatawang tao para abutin tayo at tayong lahat po ay makaranas ng pagliligtas. Para sa episode 2, na pinamagatang mahal ko na siya pero hindi ko masabi ang tinalakay ng ating programa. Tama ka dyan, Nylene. Tungkol ito sa suliranin ng ating letter sender kung saan ipagtatapat niya na ba? Or ipagtatapat na ba niya ang kanyang nararamdaman sa lalaking minsang nanligaw sa kanya na kanyang binasted and later on ay naging kaibigan niya. So, balit na-develop na pala siya rito. Oo nga, Michelle. Hesitant siya kung siya ba ay aamin o hayaan na lang ang tadhana. Kaya panoorin natin ang ilang naging payo ng ating counselor na si Pastor Richard Recto. What it means to guard your heart. Huwag mong papasukin yung mga bagay na makakasira sa'yo, sa heart mo. Yan, katulad ng, yun nga, yung self-inflicted guilt and self-inflicted na regrets. Because somehow, iniisip ng puso, hindi pala iniisip, sinasabi ng puso mo na siya na yon. Siya na talaga yon. But you let him go away. Diba? Dahil dyan, mag-guilty ka habang buhay. Ganon. Ganon ang sinasabi ng heart natin kasi hindi natin siya sinunod. So, huwag kang magpatalo doon. Huwag kang magpatalo doon. Kasi hindi lang naman yung tao na yon. So, hindi ko naman sinasabi na hindi talaga siya. Okay? In fact, I'm encouraging you to find the courage to share what you have.
what you have in your mind. So share what you said to us. Kasi, ang totoo niyan, for you to get out to from the prison of guilt and regret is to confront it. So, ang possible course of action mo is to confess and own your own lapses. Yeah, medyo nakarelate ako dun Well, ang partner kong Afam Forevermore, ang title naman ng ating episode 3, Rod. Yes, tama ka, Chel. At tungkol ito sa mga kapwa nating Filipino na nakapag-asawa ng mga foreigners. Dito inilahad nila sa ating mga kaboses kung papaano magiging maganda at magiging matibay ang relasyong mag-asawa sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga lahi. Agree, Rod. Actually, two people from different parts of the world, blessed enough to have crossed paths despite the distance and the odds. For better or for worse, their love is forevermore. Sana wow, all. Talagang, sana all for forevermore nga talaga. So that's right. At naging guest din natin sina Miss Jessa na nakapag-asawa ng American, si Miss Roslyn na ng isang Australian ang naging hubby niya, at si Sir June na isang British naman ang naging wife niya. At ang ating lead counselor na isang dentist na nakapag-asawa ng isang American, si Dr. Edna Vaniscoy. Panoorin po natin ang ilang bahagi ng episode na ito. Kasal na kayo talaga, no? Yung commitment nyo sa isa't isa, huwag kayong mag-give up, no? Kasi maraming adjustments. Kumbaga sana marami pa kayong bigas na kakainin, ano? Diba? Napagdaanan namin yan. Ang hirap talaga. But still, always pray. Pray lang talaga. We cannot live kasi, we cannot lean on a person or anybody else. Alam mo, si Lord lang ang pwede nating maging guide. Wala nang iba eh. Hindi tayo pwede umasa sa tao. Magbabago po kasi ang tao. Pero si Lord hindi po nagbabago. Ang mga salita niya, handyan lang po yun. So, yun lang, Christine, ang maipayo ko sa'yo. Dapat may respect, yung love nyo sa isa't isa, wag magbago. Pero yan, all the way dapat, talagang merong mangyayari, tatagan mo lang. Yun lang sinasabi ko. Maging, yung stand mo, handyan lang yan. So, always think kung talagang siya talaga, So, kung wala namang mga below the belt na pag-usapan nyo. I mean, you know what I mean, Yung sasaktan ka, wag naman na ganun. So, yung kasi minsan ang nagiging natin. At saka wag tayong nagger sa mga husband po natin. Ayaw po nila nun Pag-usapan lang, tama si Jessa, malumanay lang pag nag-aaway, pag-usapan po. Kasi hindi kayo lalo magkakarinigan pag masyadong malakas po yung mga boss. Yan naman ang ating episode 4 na pinamagatang The Toxic Co-Employee, ang kawindang-windang nakatrabaho. Yan, tinalakay din dyan, Shell, kung paano haharapin professionally kapag ikaw ay may ka-opisina talagang masasabi nating toxic. Yung tipong paano siya dapat pakisamahan. Kaya nga po pakinggan natin ang ilang magagandang payo buhat sa ating counselor na si Dr. Early Mones. Para sa isang boss na kagaya mo, na isang direktor, ang lahat ng mga kapintasan ay lagi mong isipin na kasama yan sa buhay natin bilang boss. Dahil ang mga tao, nakatingin sila lagi sa ginagawa natin. So ano ang dapat mong gawin? Gawin mo ang trabaho mo ng tama, ayusin mo ang sarili mo. Ang importante, dun sa protocol ng iyong kumpanya, sumusunod ka sa mga policies and guidelines, nakakasubmit ka ng report. Kung ano man ang sinasabi ng kasama mo, that's none of his business or none of her business. The more na in-entertain mo yan, the more na tuwang-tuwa yan sa'yo, na nadidistract ka o nadidisturb ang buhay mo dahil sa kanya. Ang importante, magkaroon ka ng professional relationship with him na trabaho lang. Yung personal, hindi dapat isinasama. Paglabas ng opisina, yun ang personal. Sa mga official functions mo, gawin mo lang ang trabaho mo.
As long na nape-perform mo yung trabaho mo, just do it. No, just be the best that you can. Rod, ito ang episode natin na isa sa most viewed. Tungkol kasi sa pag-ibig at pag-aaral. Nakakatuwa ang mga kabataang ating naging guest sa episode na ito. Lalo na nung tinanong sila kung ano ang kanilang pipiliin between girlfriend, boyfriend, and studies. Yes, tama ka dyan. O, Naili, no? Naalala ko yan na napaka-smart na mga kabataan nating mga guests. At talagang naipaliwanag nila ng husto kung bakit pag-aaral ang dapat nilang unahin. Ating tunghayan ang makabuluhan nating guest counselor na si Ma'am Pauline Biola. Ako ay mabuting mag-aral dahil ako ay may pangarap and gusto ko din maging proud yung parents ko and yung siyempre yung sarili ko sa na-achieve ko. Wow! Next, Lance! Ako ay isang mabuting mag-aaral dahil ang aking main goal ay makapagtapos aking course na computer engineering. Gusto ko lagi ibigay yung best ko sa pag-aaral ko, kahit may mga pagsubok. Hindi agad ako sumusuko at gusto ko i-maintain na Dean's Lister sa studies ko. Wow. AJ! Ako mabuting mag-aaral dahil natupad ko ang pangako ko sa parents ko na hindi ako magbo-boyfriend habang nag-aaral. At the same time, maging proud sila sa akin. Wow! Galing ah! Next! Sabi na banggit ko kanina kasi minsan magkakaroon kayo ng conflict mag-boyfriend. Kung kaya mo pa rin set aside naman yun, why not, di ba? Minsan kasi ang kainaman ng iyo, if you are into a relationship, meron kang inspirasyon. No, hindi inspiration ha, inspiration talaga. Kasi nga you are looking meron kang tinitingala, meron kang tinitingnan, minsan sabayan pa kayo dapat sa grades niyo. Okay lang naman din 'yon. Pero again, alam ng mga you should seek advice sa mga nakapaligid, especially sa magulang mo kasi alam nila. Sabi nga kanina, pwedeng hindi mo nakikita yung sarili mo, pero akala mo very mature ka na to enter into a relationship, pero tingin sa'yo ng iba, immature ka pa. So you should seek advice para alam mo rin kung ano na yung standing mo, kung pwede ka na ba talagang pumasok sa relationship or not. Yan. So, yun yung episode na nagdaan, no, sa episode 5. Shell, itong episode 6 ay isa sa napakagandang topic na ating natalakay dito sa Queen Voice of All Seasons na may pamagat na paano kung narcissist ang asawa mo, kaya mong i-resist? Kung saan isa talagang psychologist ang nagbigay ng payo. At ikaw ang co-host ka dito, Shell. Opo, Miss Lynn. At napaka-interesting nung episode talaga na to. Dito kasi dito sa episode 6, ang ating letter sender ay may suliranin sa kanyang asawa na maaring may narcissistic personality disorder or NPD nga po. At sa pamamagitan ng ating counselor na si Mr. Vincent Thomas Evangelista, isang registered nurse and registered clinical psychologist, tayo ay naliwanagan kung ano nga ba ang NPD at ano-ano ang mga sanhi po nito. Yes, naibahagi din dito sa episode na to kung paano malalaman na ang partner mo ay isa palang narcissistic. Tunghayan natin, Shell at mga kaboses, ang mga binasa naming payo mula sa ating counselor na si Sir Vincent Thomas Evangelista. In fantasy. Ito lang daw ang tatandaan ng mga, na-research ko to sa helpguide.organization. Ang narcissist daw kasi can be very magnetic and charming. Sabi, Shell, no? Your needs won't be fulfilled or even recognized. And it's important daw to remember that narcissists are not looking for partners. They are looking for obedient admirers. Yun. Yung kasi para admirers ng kanilang fantasy. Ganon daw yon. Yung bang someone na makakapag-agree dun sa how great they are, no? How fantastic they are, how super mega superstar they are. Yon. Kaya nga may nakalagay dyan, fantasy, okay, grandiosity. Tama ba, Shell? Yun pala ang NPD. May pattern pala, no? Tama ba, Shell? Opo, tama. Opo, tama.
Hi, sis! Yan, Christmas na Christmas tayong dalawa. Yung susunod na episode na to, sis, no, medyo controversial. Itong episode 7, kasi may pamagat to na, kaibigan ko, tinalo ko, naging kabit tuloy ako. Ayan. Oo nga, sis. Tama ka. Sa usapang kabit at bakit naging kabit. Kaya nga may kasabihan na sa panahon ngayon, bawal daw pumikit. Kasi baka pagdilat mo, jowa mo, meron ng kabit. Oo nga, nakakatuwa yung quote na yan, At ang naging co-host ko po dyan ay si voicemate Rodora Garcia Cruz. Actually, naging honest rito yung sender, Kasi siya mismo ang na-involve at siya mismo ang na-involve sa may asawa at siya mismo ang nanghingi ng payo. At isang napakagandang payo naman ang ibinahagi sa atin ng ating counselor na si Dr. Early Mones. Panoorin po natin ang ilang bahagi ng kanyang payo. Lagi mong isipin ang sinasabi sa Exodus 20:14 natin ang sinasabi, thou shall not commit adultery. Diba? Nasa utos yan ng Panginoon, nasa 10 Commandments yan. Thou shall not covet thy neighbor's wife or thy neighbor's spouse. Hindi, yun, utos yan ng Panginoon na dapat nating sundin, na dapat natin gawin. Kahit nahirap, dahil nga naidla ka na, hindi naman kita inuhusgahan dun sa ginawa mo, pero meron pang paraan dahil nandun naman ang desire mo na makawala ka. Sabi rin sa Hebrews 13:4, marriage should be honored by all. Lahat dapat ino-honor natin yung relasyon, yung marriage nung kaibigan mo, na karelasyon mo ngayon. Kailangan yun ay para sa kanila, hindi yun para sa iyo. Kasi kung ano yung ginawa mo, dun ka rin husgahan. In time, ang nakakatakot dito, yung bang kung dumating ang baka yung magkaroon ng anak, ano kaya yung mararamdaman mo bilang isang magulang kung anak mo ay naging third party siya. Masakit yun, di ba? Pero kaya hanggat sa'yo lang, itama mo nang dapat itama para hindi makuha, magaya ng anak mo yung mga nangyari sa'yo. Ito naman ang isa pa sa mga episode na talaga nag-enjoy ako. At tuwang-tuwa kasi ito ay may part 1 at may part 2. So sa part 1, ang ating naging co-host ay si VoiceMate Voice Atlas na si Ivana John Lee. Hindi natin siya makakasama ngayon dahil sa ilang mahalagang bagay na dapat niyang asikasuhin. Pero shout out pa rin kay Ivana. Hello sa iyo dyan. Sana ay nasa maayos yung kalagayan. Yes, And yes. kaya nga, Rod, yung sa part 1, seryoso at ang title ay, Bakit Ako Single? Because I don't want to mingle. Parang ako din. At talagang may binahagi ng ating guest counselor na si Ma'am Cristina Torres Cabanayan ang mga kadahilanan kung bakit may mga babae na piniling single like me at may mga ilang kababaihan naman na talagang andun ang determinasyon nila na sila ay makatagpo rin ng lalaking magmamahal sa kanila. Ayan, at sa part 2 naman ay usapang single, ang medyo less serious naman ito dahil masayang matchmaking episode at napasama pa ako dito. So medyo kinakabahan ako dito So first time ko to. So ang di ko malilimutang experience is si Voice Over Flower na si Miss Kathleen Quezone. Ang na-match sa akin. Imagine that. So grabe, kaka-excite at nakaka-enjoy makasama si Miss Kat. Oo nga, ang swerte mo naman doon. Oo, kahit virtual lang. Oo, nakita ko nga na nag-enjoy ka Sinimulan mo na bang sayuin ngayon si Miss Kat? Simulan mo na! At hindi lang yon kasi si Ma'am Nikki at Mr. Romantico ang nag-pair. Kakakilig panoorin at ang sarap talagang balik-balikan yung mga eksena na yon. At si voicemate Eman Jose naman, bagay na na-pair sa ating guest na si Miss Donna Mejia.
Yes, at si Miss Faith Postrana ay atin ng na perfectly matched kay Mr. Faithful voicemate Stephen Chase Lemon. Kaya nga nabuo ang hashtag na Chase the Faith. Wow, ang cute naman nun. Yes. At nakapagdagdag saya rin sa episode na ito, yung mga co-host natin na si Papa Lem, lalong naging rumble sa saya. Tara, panoorin natin yung ilang highlights sa episode na ito. Halika. Kung papayuhan ko po si Miss Isabel, dapat pa rin niyang buksan yung puso niya, di ba? Kumbaga, bigyan pa rin niya ng pagkakataon yung sarili niya na talagang matagpuan niya yung tamang tao, di ba? Kasi talaga naman pong may nakalaan ang Lord sa bawat isa sa atin, especially nga kung di naman siya tinawag ng Lord na maging blessed single. I believe meron talaga nakalaan ng Lord sa kanya. So wag po siya matakot na bigyan ng pagkakataon yung sarili niya. Wag din siyang bigyan din niya ng pagkakataon yung kalooban ng Lord na mangyari sa kanya. Kasi baka in the past, yung kalooban nga po niya yung nangyari, yung ginawa niya, sinunod niya. Kaya, ayan, somehow, nag-result ng failure. Pero this time, bigyan ng pagkakataon yung kalooban ni Lord na mangyari sa buhay niya. And I believe kayang-kayang i-redeem ni Lord yung past niya. Yes, oo, totoo yun. Pero Miss Tin, bago tayo magpatuloy, no, gusto ko lang munang bigyan daan. Ang daming fans ni Ivana eh. No? Pakita ko lang muna. Ang daming fans ni Ivana eh. Okay. Ayan. Kaya mo ba ito, Ivana? Emil Hello. Go, Hi, sis. Emil. Ayan. Eto. Babe, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Pero gusto ko silent ka lang. At pakinggan mo. Miss Kat. Sabi po niya Miss Kat, silent. may line ka. Hindi ka muna. Masunurin. O nga naman, di pa naman. After niyan, sasagot ka po. Sasagot ka po. Sorry, after, okay po. Talaga ba? O sige. Ayan, pakinggan mo na po. Go ahead, Mr. Mapagmahal. Mahal na mahal kita ng sobra, Katit. Sobra-sobra. Natouch ako, babe. Mahal din kita, moi. Mayayahag kita ng mahigpit, Love you. I love you more, babe. Oh, ay! Aray! Ang sakit, parang dumarami ang mga langgam, ah. Grabe naman yun. Yes. Na-feel ko rin yung I love you more. Oo, no. Minalala ko sa I love you more. Ganito, miss, ba't ganyan? Thank you, Mr. Mapagmahal. Let's have Mr. Ayan, thank you. Thank you. Han, ang puso ko sa iyo'y ilalagak. Dahil nais ko, ikaw ay maging kabiyak. Ipapangako ko sa iyo, ikay hindi iiyak. Dahil ang pag-ibig ko sa iyo ay tiyak na tiyak. I love you, honey. Honey? Natatawa ako. Ba't parang kilala ko yung boses mo? Ano? Tapos yung number one parang si Moises. Hindi sige na, sagot. Sige. Bakit pala na yung voice? Sige. Han, answer me, Han. Han. Huwag kang mag-alala. Ang pagmamahal ko sa'yo ay tunay. Ang mundo kong makulay, ay ano ba to? Tanging sa'yo lamang ibibigay. Andito lang ako sa'yo, ay aalalay. Nawa makasama kita habang buhay. I love you more, Han. Yeah! Ano ba yan? Baby. Wala na sa script yun? Wala. Na-carried away. Gustong-gusto eh. Yeah. Okay, thank you, Mr. Faithful. Sandali lang po, ha? Yeah, let's have Mr. Romantico. Diyan ka lang, Mr. Faithful. Mr. Romantico. At si Ma'am Nikki. Wow. Yan. So, Romantico, ikaw na po. Habang pinapractice si Ma'am Nikki ang kanyang linya. Mahal, lagi kitang pinagmamasdan. Ikaw parati ang laman ng aking dasal. Alam mo, ang pangarap kong inaasam, ang sa akin, ikaw ay makasal. Mahal na mahal kita.
Ay, may palakpak. Okay. Mahal, ikaw naman ay laging laman ng aking isip. Kahit nga sa panaginip, pangalan mo ang lagi kong sinasambit. Naalala kita sa tuwing-tuwing naghihintay na muli kitang makasama. Mas mahal na mahal. Wow! Na mahal kita. Papalim. Ano ba yun? Oo, diba? Parang ayaw magpaano ha. Ito na ang last pair. Pair number 4. Ayan, pasok na natin si ano. Ayan, okay, i-ano ko share. Ayan, searcher number 4 natin, Mr. Responsible. Mr. Responsible. Go ka na. Sweetheart, alam mo, kapag ngumingiti ka, napapawi mo ang pagod ko. Smile ka nga. Please, Donna. Smile. Alam mo, ikaw lang talagang babaeng nais kong makasama. Ang babaeng nais kong iharap sa dampana. Uulit-ulitin ko sa'yo. Ikaw ang pakaiibigin. Daigdig man ay kunawing. Iyong tatandaan, I love you so much. Wow! Oy, galing nga. Eto na. Bawal mag-comment. Hi, Michelle. Kinikilig ako hanggang ngayon sa last episode na pinapanood. Ako rin. Happy holidays. Ngayon naman po sa episode 9 na pinamagatang Ako ang Kailangan, ngunit iba ang mahal, ating ipinakita ang kahusayan ng ilan nating mga voice mates pagdating sa voice acting. Yes, Nailin. At ikaw po ang episode writer at co-host dito, di ba? At nakakaintig ang mga eksena sa radio drama na ginagampanan nila voice mates Kate, Rod, Clifford, at Moises. Shout out po sa inyo! Yan, ang gagaling talaga nilang umarte. Tama ka dyan. Kung nandun ka lang sigurado ako, madadala ka rin. Kasi kung ako nga medyo parang iba yung naramdaman ko ng mga oras na yun. At oo nga, nakakabilib ang mga aktingan. Kaya ano pa hinihintay natin? Ating tunghaya ng ilan sa mga highlights ng episode 9. Sander, ito na yung juice sandwich. Ako nag-prepare yan. Kate, may nais lang akong itanong sa'yo. Ano yun, Sander? Kate, mahal mo pa ba ako, Kate? Oo naman. Hindi na kailangan itanong yan, no? Kailangan kita, Sander, sa buhay ko. Alam mo kung gaano kita kamahal. Lahat gagawin ko, Kate. Lahat. Ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Ang drama mo ata ngayon. Kate, please, look at me. Salamat sa pagmamahal na ipinadama mo sa akin. Thank you for making me feel that you are so proud of me. Salamat na binigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka. Hindi kita maintindihan. Kate, I am now setting you free. Pinapalaya na kita, Kate. You deserve someone better than me. Sander, ano to? Masaya ako kapag nakita ang masaya, Kate. Sa lalaking at aalagaan ka. Salamat sa lahat. Sander, hindi ko maintindihan. Huwag naman gawin sa akin to. Kailangan kita, Sander, please. Huwag kang umalis, Sander. Please, Sander. I'm sorry.
Natouch ako doon. Alam mo, pag napapanood ko yan, natatouch ako doon pag napapanood ko yung radio drama. Ang galing umarte ni Kate at saka ni Rod, no? Kumbaga, Opo. partida pa yan, ha? Nakaka-touch. Eh, ang writer ba naman si Sister Lynn, eh, no? Si Nylene ang writer, kaya medyo talaga nakakaantig, no? Kaya sa season 2 natin, medyo may gagawin tayong kakaiba. Na-touch ako doon. Napansin ko nga kanina, parang nadala ka din, no? Oh, grabe kasi yung mga linya kanina pamilyar. Pamilyar. Pero actually, okay yung gano'n na may closure kaysa sa wala. Oo nga, 'di ba? Eh syempre si Nylene ang writer niyan, 'di ba? Kakaiba talaga yung hatid ng nakakaiba talaga yun na medyo talagang natatouch ako tuwing pakikinggan ko yun. Napakaganda. Congrats sa iyo, Rod, Moises, Clifford, and Kate. Thank you. At sis, no, kakaiba naman yung hatid ng episode na babanggitin natin ngayon. I think that's episode 10, no? Ito yung usapang ligaw tingin at yan yung suliranin ng ating letter sender. Wow, mukhang Yes. Hindi makaporma. Ayun. Tama ka po doon, Miss Lynn. Sabi nga, minsan may mga taong iniiwasan mong pansin, pero ang puso mo gustong-gusto siyang kamustahin. At naging maganda pa ang episode dahil sina Voice ko to, Karshi, at Brian Dave Perez ang naging co-host. Yes, kaya nagkaroon ng buhay. At saka may ginawa pa si Karshi dyan na pang-intro namin about ligaw tingin, no? Yung kanyang, yun yung sa kanyang page. Napakaganda. Thank you, Karshi. Hello sa iyo. At napaka-practical din at napaka-makabuluhan din yung payo na ibinigay ng ating soaking counselor na si Pastor Richard Recto. Ating tunghayan ang ilang bahagi ng kanyang payo, Shell. May ganun, Pastor, yung bang natatakot lang mabasted. Ano ba yan? They'll keep trying pa ba? Kahit parang maging normal. Dapat ba tibayan na nila ang dibdib nila sa ganung mga pagkakataon? Sweet Nicole, I want to share a story, you know. When I engage myself into relationship, I want you to know na yung asawa ko, yung wife ko, bininstig niya ako ng 2 ulo. And then, on third attempt that I had, alam niyo, masakit yun. Pero ang maganda kasi sa relationship namin, we did not cut the friendship. Kung nagkaroon ako opportunity pa na i-build yung sarili ko. And on the third attempt, yes na siya. Pinita siya sa akin kasi. Then after that, nung propose man ako, napakasalan niya ako. Yung first, ni-reject niya. Diba? Ni-reject niya, ayaw niya. And then yung pangalawa kong proposal, yun, wala na siyang kawala kasi ginawa ko publicly. Kaya nag-yes na siya. So, and I'm sharing this to you because ito yung process na pwede kong sabihin na pinagdaanan ko. Pinagdaanan ko yung process na to na natakot ako masaktan, pero gaya ng sinabi ko last time na nag-share ako sa iyo, as naging part ako ng program ninyo, no? Ito yung principle na lagi kong sinasabi. Kung mahal mo ang isang bagay, handa kang masaktan para makuha mo lang yun.
dyan, Shell. Hello, Nylene. Hello! Before medyo iba yung dating nung Sislin. Ibang-iba yung dating ng tunog ng Pasko, no? Parang hindi lang basta bells. Yes. Nakakantig. Before ang season finale na ito, ay may naging huling episode pa, no? At ito ay medyo challenging kasi tungkol ito sa suliranin ng ating sender hinggil sa usaping broken family. Tama ka dyan, Nylene. Ang ating episode ay pinamagatan natin ng papaano ba mapagtatagumpayan ang sakit na dulot ng broken family. At ikaw ang co-host ko dito, Roda. Yes. Karoon din tayo ng magandang talakayan dito dahil ayon sa iyong kwento, naranasan nating dalawa, no? Yung tayo ang naging buhay na patotoo, kung paano natin na-overcome o napagtagumpayan ang suliranin sa pamilya pagdating sa broken family. Tama ka dyan, Islene. Yan, kaya ating panoorin ng ilang bahagi ng talakayan ng ating KVOAS host at si Voice Genius, Rod Zamora! Siguro, based on my experience, siguro, ang nag-hold talaga sa amin para hindi totally masira yung aming pamilya ay ang aking mami. Talagang, meron siya talagang unconditional love sa daddy ko eh. Na talagang kahit ano pa yung ginawa niya in the past, mahal pa rin niya talaga eh. Yun talaga ang nakapagpabalik ng relasyon namin. Yung kagalingan ng aming mga puso na dating galit na galit sa daddy ko. It is the love of the mother. Na sabi niya, at sabi pa ng mami ko dati, hindi, nagkamali naman ng daddy niya, pero tignan niyo yung mga magagandang ginawa niya sa buhay natin. Exactly. So look at the brighter side of life. Kasi siguro naman, isa lang naman yung kasalanan ng daddy mo, pero ang dami niyang mga ginawa sa buhay natin. So yun ang in-instill sa amin ng aking mami para magpatuloy kami na mahilom talaga sa sakit. Kasi hindi biro eh, talaga may stages talaga eh. Dadaan talaga kayo sa exchange of harsh words talaga. Nagdaan kami dyan. Totoo yun. Kaya nga bro, in relation to what you just said, no, para mapagtagumpayan ang ganitong pangyayari sa pamilya na to, lalo na kapag may ganyang sitwasyon nga, yung binanggit mo start with forgiveness. Yes, forgiveness diba? talaga. Forgiveness is the decision to let go of resentment and vengeful thinking. Hindi naman nangangahulugan na you will deny the other person's responsibility for hurting you. Diba? It doesn't minimize or justify the wrong. Kaya lang kasi bro, yung forgiveness can be powerful leading to less stress and hostility. Yung ilo-lower pa blood pressure and other benefits. Ayan, huling-huli ako daw, nanonood. Mga kabosa, sa inyo pong natungayan ang 12 naging episode po ng Queen Voice of All Seasons at ang mga makabuluhang payo po na ating ibinahagi sa ating mga letter senders. Tunay nga na layunin ng programang ito na makapagbigay payo sa ating mga kaboses upang maibsan ang bigat na kanilang nararamdaman. Kaya Magkita-kita tayo sa VG8 Radio, manatili po tayong ligtas at mag-ingat. At babati rin po ang kasama natin sa team na si Ivana John Lee. Yan, kung nandito siya, babati siya. Sige Michelle, may sasabihin ka? Opo kaya mga kaboses, kung kayo ay merong suliranin sa pamilya, kaibigan, katrabaho o love life, sumulat at ipadala lamang sa aming email address na queenofthevoice.vg8radio@gmail.com. Bago magsalita si Nylene, basahin muna natin ang mga comments ng ilan nating mga kaboses. Yan, basahin niyo po. Ayan. Sabi po ni Miss Dicky Esmero, great day, KVOAS. Congratulations on Season 1. Looking forward for Season 2 next year and happy holidays. Ayan, sige. Nylene, ikaw naman po. Galing naman kay Lady Ann, sabi niya Merry Christmas, KVOAS. Yan. Thank Hello, you, Nylene. lady. Thank you, lady. Thank you, lady. Ayan, galing kay Moises Ivan. Great day, Kabawas. Sadly, I can't join po sa live.
Pero shout out pa rin, Moises. Sana ay mag-ingat ka sa pagdadrive ngayon. Yes. Ingat. Ayun, it was a great season indeed. Yan, nakakatuwa. Maalala yung mga previous episodes. Yan, oo nga naman. Si Stacy Lee, Stacy G, Merry Christmas po sa lahat. Sorry po, can't join tonight. Yeah, so yan. Sabi rin niya, ang saya balikan ng mga previous episodes. Oo, totoo. Kahit ako, babalikan ko yung mga episodes na yan. Oo nga po, ang dami na pang nangyari, no? Hindi natin namalayan. Ang bilis. Ako rin, lalo na yung radio drama nila. Oo, no? Grabe. Ayan, may hirit pa si Moises. Yung episode 10 na yan, ipapahamak pa ata ako. Muntikan pa akong mapagkamalan na yung letter sender. O, di ba, Moises? Okay. Kala kasi siya yung nagpadala no? Okay po. Diba? Grabe. Salamat, Rod, mga kaboses. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, yes. Merry Christmas po sa inyo. Sana po maging masaya ang inyong celebration ng Pasko kasama ang inyong mga pamilya. At syempre po, lagi po tayo dapat maging safe. So, yun pa rin po yung mga protocols natin this year. Hindi pa rin po tayo malaya sa COVID-19. So, ayun pa rin po yung face mask, face shield at social distancing. Hanggat maaari po tayo ay magkaroon ng reunion, pero ano lang po talaga, very limited lang. Intimate family lang po talaga. Totoo yan. Okay? Ninailing. Salamat, Rod. Salamat Michelle. Po. At salamat mga kaboses. As early as now, before the day gets busy, as we celebrate with our loved ones, let us first get busy with our God through prayer and thanksgiving po. And always remember that the real meaning of Christmas is the one above who gave us His life for us. Amen. Jesus Christ. Yes, you are right, Sis Lynn. And let me quote this now from, nakuha ko lang to sa JL Church. With the unexpected heartaches we experienced this year, celebrating Christmas may be challenging to a lot of us. But if we try to look more closely, we'll see that we were never alone. Through all the heartaches and trials, God has been with us, and God Emmanuel is with us. So magtiwala lang po tayo. Kaya po, from Queen Voice of All Seasons, and Merry Christmas po sa inyong lahat, Michelle and Rod. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas and have a peaceful and bountiful 2021, mga kaboses. And yes, have a blessed Christmas, everyone. Batiin Christmas sa inyong lahat. Batiin niyo naman ang inyong mga mahal sa buhay. Ayan, Merry Christmas sa aking pamilya na sana mapanood nila yung replay nito maya-maya. Kasi after 5 minutes yata, pwede na panoorin kagad, no? So Merry Christmas sa lahat. Mahal na mahal ko kayong lahat. Merry Christmas, mga ka-boys, Merry Christmas sa inyong lahat. Yes, si Ivana, si Ivana, yan, okay. Sila Moises. Merry Christmas sa aking mga kaguro at mga estudyante at syempre sa aking family, Jam, Jem, John, and Daddy Jonil. Merry Christmas at sa buong pamilya ko po. Kuya Ronald and my Ende. Thank you. Yes, wag din natin kalimutan na batiin si Sir Choi. Sir Choi, Merry Christmas from Queen Voice of All Seasons staff and team. Merry Christmas, Sir Choi. Ganun din po ang ating program manager na si Sir Richard. Okay. And Sir Raymar, happy holidays. Okay. Merry Christmas, mga kaboses. Merry Christmas. Magbabalik po ang Queen Voice of All Seasons sa year 2021 sa aming bagong pakulo. Mag-meeting muna po ang mga writers ng show na ito. At as early as now, maraming salamat. Sislyn, thank you. Okay. Merry Christmas sa inyo lahat. Shell, Rod, Ron, thank you. Merry Christmas. Happy holidays. Happy holidays. Merry Christmas. Stacey, Moises, and Ivana, maraming salamat sa inyo. Okay, mga kaboses, gaya ng sinabi po ni Rod, manatili po tayong ligtas. Maraming salamat po. Season finale pa lang po ito, no? Kami po yung magpapahinga sandali dahil magmi-meeting pa po ang ating mga writers. Magkita-kita po tayo sa year 21. Maraming salamat po. God bless you all. God bless everyone. God bless you, Sir Choi. God bless Raymond. Happy holiday. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat.